Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. It's me, Mami Zan. So guys, meron po akong tutorial about sa pagbabayad ng ating mga water bills at electricity bills using GCash. Make sure lang po natin na may laman po si GCash para makapagbayad po tayo ng ating mga bayarin, electricity or water bills, internet. So, paano nga ba tayo makakapagbayad ng ating mga utilities gamit si GCash? So guys, don't forget my channel and click the bell para lagi po kayong updated sa mga video na ina-upload ko. So guys, panoorin niyo po ang aking video hanggang dulo. Papakita ko po rito step by step kung paano gamitin si GCash para malaman po ninyo kung paano magbayad ng tama sa ating mga nagamit na electricity and water bills. So guys, pwede rin naman kayo magbayad sa internet. Yes, through GCash din po yun kaysa po lumabas pa po tayo, dagdag aberya and dagdag pamasahe na rin po iyon sa mga magagastos natin. Makakasave po tayo gamit ang ating GCash. So guys, panoorin niyo po ang aking video hanggang dulo. So guys, open natin si GCash and click natin ang bill. So, dito, i-click natin ang water bill. And bubungad sa inyo rito guys, yung ayan guys, napakaraming branch ng mga water bill. So guys, kung taga saan po kayo, i-search nyo naman po kung hindi nyo po makita, kung may nilan po kayo, o taga saan pa po kayo, i-search nyo na lang po. Since ako po ay taga Bulacan, so ang water po namin dito, ang branch po ng binabayaran namin is Prime Water. So, kung hindi ko po siya makita, search bar ko na lang po siya dun sa taas, sa search bar. So, Prime Water po ang aming tubig dito sa Bulacan. And then guys, after ko po siyang ma-search, ang bubungad po sa akin ay ito pong ayan, so may pinapapil-upan po si GCash about sa ating mga payments. So, ilagay lang po natin dyan yung exact amount at yung nakalagay po na reference na number na nandoon sa ating water bill at yung account number na nandoon sa ating water bill. Pagkatapos po natin mailagay yun, tingnan po natin ng mabuti kung tama po ba ang nilalagay natin na ATM reference number and account number ng ating bill. Tingnan po natin maayos, baka po magkamali po kayo, basayan po ang inyong mga pera. So guys, make sure lang po na correct po at same ang inyong nasa water bill and dito po sa pipil-upan po ninyo na form. So, dito guys, si email address ay optional lamang yan. Nasa inyo po kung ilalagay ninyo or hindi. Kasi, optional po ang nakalagay dito. Importante po rito yung payment, yung exact payment niya po. Kahit po may butal, ilagay po ninyo. And yung pagkakasunod-sunod na reference number and account number dahil po babasahin po yan doon sa computer kung same ba yung binayaran ninyo sa water bill na naka-indicate din doon na ATM and account number. So after guys, check nyo po itong rules and put exact amount in your bill. So yun nga, sinabi ko, ilagay nyo po dyan yung kahit po may butal, ilagay po ninyo dyan para po hindi po magkulang yung babayarin ninyo.
guys, dito, i-confirm po natin. Once na na-confirm na po natin na tama naman po lahat ng mga pinilapan natin. So, ayan, nabayaran na po natin ng napakadali at napaka-easy ang ating water bill. So guys, dito kay GCash, 5 pesos lang po ang sinisingil niya na VAT. So ayun, 5 piso lang po. Hindi po katulad sa sari-sari store, napakamahal, and sa bayad center is magbabayad na po tayo doon ng bukod dun sa bill natin, may babayaran pa po tayong fee, and may babayaran pa po tayong pamasahe. So, dito kay GCash, kung naman po ang GCash ninyo, why not, mabayad na rin po kayo. So, yun lamang guys. Sana may natutunan po kayo sa aking tutorial. And don't forget my channel and click na bell para lagi po kayong updated sa mga video na inilalabas ko. Thank you so much guys!